Mapagpalang gabi sa inyo mga kapatid. Kumusta na po kayo? Mapagpalang gabi po. Ipagpapatuloy natin ngayon yung ating pag-aaral sa mga katotohanan o pagbabahagi natin ang katotohanan na ating natutunan sa ating mensahero. Alam niyo, may napansin lang ako doon sa nakaraang pag-aaral natin at pagpapakilala kung sino si Operio. Kasi doon sa um, sa bandang huli, dito sa may sinabi sa letters ni Abraham, ah, Writings of oo, Abraham. sa writings na Abraham, may napansin kasi kami na medyo iba yung translation sa English. So, ito ay itinama na natin dito sa Tagalog translation. Kaya ang tanong natin dito, mayroon pa bang Basahin mo na, sis. priesthood in the last days? Basahin natin, sis, yung Okay. ano, yung sa ano kasi, sa letter, sa writings ni Abraham, may ipinangako ang alaham sa kanya na kanyang magiging tatlong anak. Lalahanin natin no, walang baog si Abraham at saka si Sarah, hindi sila magkaanak. Pero ipinangako ng alaham sa kanya na sindami ng bituin ang kanya magiging anak. Ngayon, meron tatlong ipinangako sa kanya. So, babasahin ba natin lahat o ano? Mas maganda siguro kung basahin nating lahat itong writings Oo. ni Abraham para mas Oo. ma-refresh din yung iba sa ating mga mag-aaral Oo. dito. So, chapter 77 ng Writings of Abraham. Sa chapter 77, verse 4, nasusulat, narito ang araw ay darating kung kailan muling maghahari ang binhi ni Ham sa lupain at ang inyong binhi ay magiging kanyang alipin. Excuse me Ngunit ako po. ay maghihirang ng isang prinsipe mula sa Egypt. Iyan ay si Moses upang akayin sila palabas ng Egypt at hanguin sa pagkaalipin at sila ay muling ibabalik sa lupain ng Kanaan, ang lupain ng aking ipinangako sa iyo at sa iyong salinlahi bilang iyong mana magpasawalang hanggan. So ang unang ipinangako ay si Moses na magbabalik sa mga Israelita mula Egypt pabalik ng lupang pangako na ang Kanaan. Ang pangalawa sa verse 5, at mula sa iyong binhi ay magbumula ang Mesaya, kahit ang anak ng alahayam ay lalakad sa daigdig upang maglingkod sa mga dukha at may mababang kalooban na siya nilang itataas upang ang sinumang tumanggap sa kanyang pangalan at susunod sa kanyang mga alituntunin, medyo nakaano, alituntunin at mga kautusan ay hindi mapapahamak, bagkus ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ayun, so So, ang pangalawang mga ipinangako, natupad na ito, 'di ba? Yung una at pangalawa ay natupad na. So itong pangatlo, ang pangalawa ay ang Mesaya. oo, ang Dito Messiah yung sa pangalawa. So ito yung pang-anim, pangatlo. okay, Sa verse 6. at saka sa mga huling araw, mula sa mga binhi ng iyong lahi ay aking itatayo ang isang piling propeta na sa panamamagitan niya ay maibabalik sa lupa ang kapuspusan ng aking tipan gaya ng sa pasimula. Sapagkat sa kanya ay mamamalagi ang pagkasaserdote ng kanyang mga ninuno at siya ang magpapasimula sa banal na kaayusan na nasa pasimula ng sanlibutan na siyang lulubusin bago muling lumakad ang anak ng alahayam sa ibabaw ng lupa. O, mga Okay. sulat ni Abraham. Pwede mo bang ipaliwanag ito si Salty? Etong pagkasaserdote, yung Yung mamamalagi ang pagkasaserdote, pagkasaserdote? sa verse 7, sapagkat sa kanya ay mamamalagi ang pagkasaserdote ng kanyang mga ninuno at siya ang magpapasimula sa banal na kaayusan na nasa pasimula ng sanlibutan. Ibig sabihin,
ire-revive niya ang priesthood, yung tunay na priesthood, hindi yung mga priesthood ng Babylonia, yung tunay na mga saserdote na nag-aalay ng mga sinunog na handog. At saka, ibig sabihin, kasi ang nasusulat, di ba, ang pagkasaserdote sa natatandaan natin na ang covenant of salt ay ang kingship ni David at saka ang pagkasaserdote ng mga Levita. That is forever. So that means ang pagkasaserdote ay forever. Pero nung umalis ang mga Levita kasi wala silang mana na lupain. Ang lahat ng Levita, ng lahi ng Levita ay nakahalo sa 11 o 12 tribo na. 12 tribo ng Jacob Israel. Kaya ang lahi nila ay napahalo na sa 12 tribo. Ngayon, merong propesiya na sinasabi na you will be a nation of priests. Ibig sabihin, yung isang bansang iyon ay magiging bansa ng mga saserdote. Ibig sabihin, hahalo ang mga lahing Levita kasi 'di ba ang pinangakuan ng pagkasaserdote ang mga anak ni Levi na anak ni Aaron, lahi ni Mm. Aaron, lahat 'yun ay Oo. naging ano, oo, naging anak ni Aaron. Lahat 'yun ay naging sila ang mga saserdote nung una. Kaso napahalo sila kasi hindi sila binigyan ng lupain kaya sila ay naka-spread out sa 12 tribo ni Jacob Israel. So sila ay napahalo sa mga 12 tribo ni Jacob. Kaya yung nasusulat dito, kaya nung paglabas nila sa nung mag-Assyrian invasion at saka yung mga Babylonian invasion sa Jerusalem, so napunta sila sa na exile sila sa kung saan saan lugar. Ngayon, yung mga yon ang sinasabing nawawalang tribo ni Jacob Israel ay napunta dito sa silangan. Tama po ba? Oo, sis. Oo. Pero 'di ba nung dumating ang mensahero, na-revive niya ang priesthood. Oo, So binuhay niya dito ang sa priesthood. silangan. Kasi Oo. nakalimutan na ng mga Israelita kasi napahalo din siya sa ibang lahi, yung mga Joktanite, yung mga Oo. talagang nandito sa Ophir. So nakalimutan na nila yung iba, unless yung mga katutubo, doon meron pa sila naalala na pag-aalay, yung mga pag-aalay ng mga hayop. Pero ang Mm. karamihan ng mga nandito sa silangan, nakalimutan na ang katuroan na yon na inutos ng alahayam sa ating mga ninuno. Kaya ni-revive ito ng mensahero. At ito ay natupad na nung lumabas siya ng 2019 sa YouTube. At Oo. at naitatag niya ano ba 'yun, ang mga At siya ay nag-anoint ng mga priesthood. Ngunit iilan lang ba yun? Yun ba ay pito ang una sasapat? niyang inaano. Yun ba ay sasapat sa bawat tribo na maglilingkod bilang mga saserdote? Mm, hindi, no? Oh, so hindi. Kaya Parang kung parang yung iilan lang ito, pitong 'yun ibig parang sabihin, ang katanungan nga dapat masagot natin, um, meron pa bang priesthood na maglilingkod sa mga huling araw? tingin ko sis, ginawa ng mensahero na mag-anoint ng pitong upang maging gabay, maging example sa mga sa mga susunod na Choppy ka na. na Choppy ka na, sis. natatayo bilang saserdote. Kasi dahil a nation of priests, parang hello? Tingin ko Oo, sample lang oo. ang mga kaya nag-anoint ang mensahero ng mga priest para makita ng kanyang binuong kawan.
na ano kung paano ang priesthood kasi revive niya. Pero Ah, kasi ang nasusulat nation of priest. Kasi sinabi niya, ano oo. sinabi niya, Siguro sis? ganun nga sis Bago ang mawala ang pagkakaintindi mensahero, ko. Kasi lalo na namatay na ang ating mensahero at ilan lang naman ang na-anoint niya na priesthood. At ang sabi niya bago siya nawala ay maraming pagkukulang itong mga priesthood na kanyang na-anoint. So, nasabi niya, nawawasakin ko kayo. So, hindi natin malaman kung ilan pa, kung existing pa ba ito na mga na-anoint niya na priest. So, ang pagkakaintindi ko talaga dito ay sa akin ang naman sis, bawat head of the family ay maaaring ah, gampanan ang paghahandog na tumayo. yun ay gawain ng mga saserdote. Tama Kasi sis. di ba sabi Kasi niya, na sa kasama sa pamamagitan niya ay ano may sa babalik inayos sa na lupa ang kapuspusan ng aking tipan gaya na sa pasimula. Ayan, kasi sabi niya, sapagkat sa kanya ay mamamalagi ang pagkasaserdote ng kanyang mga ninuno. Mamamalagi ang pagkasaserdote. So, ibig sabihin, um, dahil binuhay niya nga, nirevive niya ang priesthood, so hanggang sa panahon na ito, ay itong mga na-anoint na priesthood, ay sila yung magiging um, halimbawa ng kung paano tutuparin, paano isa sa katuparan, huwaran, oo, sample. Oo. itong covenant, paano isa sa katuparan ang pagsunod sa covenant. Puwede kasi For hindi sure. oo, hindi Oo. po puwedeng ano, ang bawat head ng family or ang mga elder hindi po puwedeng magpatuloy ng hindi nila ginagampanan at ginagawa, sinusunod yung ayon sa sinasabi ng Torah, 'di ba? 'Pag meron tayong mga feasts Yan. na ginagawa, Oo. so kailangan At saka ipagpatuloy yun kung At saka lahat ano, na kasama sa 10 utos na gumawa ka ng halaran para sa akin. So mawawalang yes, saysa yung 10 utos, ay, ika-10 utos na yon ng paggawa ng halaran kung walang gaganap bilang oo, ano, Oo. bilang kung walang maghahandog. tatayo, At correct. dahil Kung walang tatayo. wala nang maaaring mag-anoint ng karagdagang saserdote, so ito ay iniwan sa mga elders. Oo, Ang elders, mga gampanin na ito, namuno ng bawat ang gampaning tribo ito o ay naiwan pamilya. sa mga elders. So ibig sabihin, ang bawat pamilya, kung sino ang pinakamatanda, halimbawa sa community natin, kung sino yung pinakamatanda sa community natin, ay siya ang maaaring gumanap dito sa tungkulin ng pagkasaserdote. Lalaki nga Yada, lang, hindi ang babae. Oo, yung lalaki, elder. kung sino mang lalaki ang pinakamatanda sa community, ay siya ay itong gaganap ng gampani ng pagkasaserdote. Oo, kung siya ay ano, Pero karapat-dapat. syempre, qualification yan. Oo, Sabi kasi karapat oo, dapat, tas walang kapansanan, oo. kapintasan, hindi defiled, at saka, at saka hindi nasa loob ng covenant. Yes, hindi mo na puwedeng gumanap ang wala sa loob ng covenant. Saka nasa loob ng covenant. Mm. So, ang maano natin ay nandyan, nasa dugo ng mga Ophirian ang, ang pagka-priesthood.
ang priesthood ay nasa dugo ng mga Ophirian. Kasi ang mga Levita ay kasama na punta dito sa silangan, sa malayong silangan. Saserdote tayo, yung mga binago ang mga pagtatama ng mensahero. May consider pa ba natin silang mga saserdote, mga kapatid? Oo, yes, oo, kapatid. Nawala kasi ako. Oo, Narinig Medyo niyo ba choppy ka yung nga eh. tanong ko? choppy ka. Mm. Ah, ang sabi kasi, hindi ko kayo marinig. Sabi Isa ko, pang ano, isa pang katanungan. kung ano, mga na-anoint, yung mga na-anoint pala, so, tanong ko lang yung mga na-anoint na priest dati na binago ang mga kautusan, sinalungat ang mga itinama ng mensahero, may consider ba dating mga Nawala na hindi ko tuloy. kayo marinig? Hindi ko kayo marinig? O, nawala ka na din. Oo, kasi yung tanong ko, kasi dapat yung hindi sasalita naka-mute para hindi nangaagaw ng bandwidth, no? Hmm. Tanong ko, yung mga dating priest na hindi na sumunod at sinuway yung mga at binago ang katuruan ng mensahero. Masasabi ba natin na sumipa sa mga kautusan ng mensahero? Masasabi ba nating mga priest ba yun? Siguro hindi na. Kasi 'di ba ang ano, ang kung ano ang itinuro sa atin ng mensahero, dapat 'yun ang ating susundin. Ngayon, kung hindi na sila sumusunod doon sa itinuro sa atin ng mensahero, paano pa natin sila matatawag na sila ay mga tapat doon sa covenant ng mensahero na binigay sa atin ng mensahero? Wala na yun, hindi na. Kasi nga, higit sa lahat, tinanggalan na nga sila ng ilawan eh. Hmm, At ano pa ang ginagawa ba nila ngayon? Sinipa na nila ang anak. medyo ano May talaga isang ito, katanungan dito. mga Ah, critical na ano daw katanungan. basis? Marami tayong mga Anong critical na katanungan mo? katanungan, pero ito lang ang masasabi ko na ang ating mensahero ay talagang siya ang tumupad sa propesiya na nakasulat na noon pa. Tinupad niya ang propesiya ni Malakay, tinupad niya ang propesiya ni Isaiah, ni ni John the Baptist, tinupad niya ang lahat ng mga nakasulat sa aklat ni John at pati dito sa sinulat na aklat ni Abraham. So kung mayroon tayong nakilala dati na sabi, bago dumating ang Mesaya, bago ipanganak sa lupa ang Mesaya, si John the Baptist ang huling propeta. Ngayon, bago naman lumakad, sabi dito, ay, bago muling lumakad ang anak ng alahayam sa ibabaw ng lupa, ay mayroon namang darating na huling propeta. So, sino itong huling propeta? Ito si Operio. Ito ang mensahero natin na tinawag na Operio. Siya ang huling propeta sa panahon natin ngayon. At hindi lang ito, kumbaga, nabasa muna ng mensahero ang mga propesiyang ito tungkol sa kanya bago niya tinanggap ang kanyang misyon. Dahil siya mismo, hindi niya alam kung siya ba talaga ito. Kaya bago natin ipagpatuloy, siguro pakinggan muna natin itong ah i-share ko lang itong message ni ng mensahero tungkol sa kanya na siya mismo ang nagsabi.
Pakinggan po natin ito mga kapatid. Is the beginning of wisdom. Ngayon ko lang yan napagtanto habang pinakikinggan ko ang mensahe ni Priest Felix. Kapag isinarin mo sa Tagalog, ang pagkilala kay Yahweh bilang alahayam, ang panimula ng kadunungan. Ang pagkilala sa Kanya, ang pagtanggap sa Kanya, yun ang simula ng kadunungan. And everything else will be revealed. Ipapakilala sa iyo, ipapakita sa iyo. And that happened. Nagsimula sa sincere desire na makilala natin ang ating alahayam. Nakilala natin. Muling na-revive ang covenant at naisulat sa inyong mga puso at diwa ayon sa kasulatan. I will write my covenant in the heart of my people. And that is happening now. Kaya nga, naandyan kayo, nakikinig sa akin. And after the covenant, ano ang sumunod? Priesthood. Natupad ang sinabi ni Prophet Malakay. Sa Malakay chapter 3. And after the priesthood, the kingdom. Actually, buo na ang kingdom. Formal inauguration na lang ang gagawin natin. That is the coronation and the declaration. At natupad mismo ang salita ng Messiah. Revive the kingdom and seek His righteousness. Buhayin nyo ang kingdom at ibalik ninyo ang pagiging matuwid. At lahat ng bagay na ito ay ipagkakaloob ko din sa inyo. Yan yung famous verse na seek ye first the kingdom and His righteousness and all these things will be added unto you. Mali ang translation, kaya hindi natin naintindihan. Pero salamat sa Aba. Dahil lahat, hanggang sa pinakamaliliit, mga importante na kailangang maituwid, ay naitutuwid natin. Pinagpupuyatan gabi-gabi. And so more revelation is coming up. And sa kasalukuyan, tayo ay nagtatayo ng temple. Bakit? Dahil yun ang naisulat na ang mensahero ang magtatayo ng temple, magre-revive ng priesthood, magbabalik ng covenant. Malakay chapter 3 ulit. Pero alamin niyo mga kapatid, napansin lang namin yan na nasusulat pala kay Prophet Malakay, ginagawa na at ginawa na natin. Saka pa lang natin nalaman na may nasusurat palang ganun na ito ang mangyayari. So hindi natin tinupad para posisyonan na kami ito, kami ang nag-fulfill. Hindi. Hindi namin alam na ito palang ginagawa namin ay natin ay fulfillment na pala. Nalaman lang natin nung nakalkal na natin ang mga kasulatan. I, for myself, hindi ko alam na mensahero pala ako. Ang sabi ko noon, kartero lang ako tagahatid ng sulat. Parang taga-deliver ng LBC.
Yun lang ang tingin ko sa sarili ko noon. Kaya sabi ko, wag ako ang tingnan nyo, kundi yung mensahe na inihatid ko. It's not the messenger, it is the message. Tingnan yung pakinggan nyo ulit ang mensahe ko dyan. Paulit-ulit kong sinabi yan. Nung ako'y inaatakit, pinipersonal. So what I said, it is not the messenger. It is the message. At the time, hindi ko alam na mensahero pala ako eh. Until one day, isa sa follower ang nagbigay ng Malakay chapter 3. Ikaw ito eh. Hindi mo lang alam kasi. Gulat ako, but it took me a year bago ko natanggap na oo nga pala siguro. May pasubali pa yun. But anyway, na-fulfill ang restoration of the kingdom, na-fulfill ang restoration of the covenant, the priesthood, and now we are building the temple. At habang itinatayo natin ang temple, may mga events na nangyayari na nailatag na sa Book of Revelation na yun ang mangyayari habang tayo ay nagtatayo ng temple. We are on the right track all along. As in the time of Zerubbabel, habang itinatayo ang temple, the second temple, grabe ang kaguluhan na nakapaikot sa kanila. At kahit ngayon, the same ang senaryo. Habang nagtatayo tayo ng temple, nagre-revive ng ating kingdom, mula sa kanluran hanggang sa silangan digmaan. At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Because you need to know and you need to learn what is happening and what will happen soon. And everything has been written in the book of Revelation. Doon sa part kung saan tinalakay ang the four horsemen. As what I have told you. Yahweh the Son, King Yahushai, is just around our midst. Paikot-ikot na siya. Talking to the kings and presidents of different nations. Without knowing, nitong mga bansa na to, nang kumakausap sa kanila ay si King Yahushai. Of course, they don't know it. Bakit? No one knows the Father except the Son. And no one knows the Son except the Father. And yun. And kung kanino ipapaalam ng anak ang sekretong yan. So stop muna tayo dito mga kapatid. So ano pong natutunan natin doon sa narinig nyong testimony ng mensahero? So di po ba mga kapatid, kahit siya mismo hindi niya alam na siya pala itong mensahero. Kaya medyo Sabi pa niya, nagkaroon din siya ng doubt. Pero nung nabasa niya ang mga propesiya na ito, doon na siya natauhan na, oo nga ano, ako pala ito, dahil ako lang ang gumawa nito. Siya lang ang nag-revive ng covenant.
Siya lang ang tumupad doon sa sinabi sinabi ng propeta na magtatayo ng templo. Kaya nagtayo na siya ng templo bago niya nalaman na mayroon palang propesiya na ganun. So, pansinin din natin na yung sinabi niya, siya ay mensahero. Ang Mesaya, ang salitang Mesaya, ang ibig sabihin niyan ay mensahero, messenger. Kaya na sinabi niya na yung sa bandang huli, pagkakasabi niya na si King Yahushai ay kinakausap na ang mga bansa, 'di ba? Dahil wala daw nakakaalam kung ano ang gawain ng anak kundi ang ama. At wala din nakakakilala sa ama kundi ang anak. At yung sinabi niya pa na, at kung kanino i-reveal ng anak ang kanyang mga mensahe. So, ibig sabihin doon, parang ang sinasabi niya na ito ay ini-reveal sa kanya ng anak. So, magkaiba po yun. Ang mensahero at ang Mesaya, magkaiba sila ng ah, tungkulin. Ngunit pareha sila mensahero, messenger. Tama po ba mga kapatid? Pero may nasasabi, saan ba, may nasusulat bang the messenger is the message? Meron bang ganon? O may nasusulat bang ganon? Parang may nagsabi the The messenger messenger, is the message. the messenger Is is the the message. message. Oo. Kasi Wala bang ganon? ang mababasa lang natin sa John chapter 1 verse 1 ay ang verbo, the word, 'di ba? Siguro The yun ang ibig Messiah, sabihin. the Messiah is the word. Oo. Na kasama na ng alahayam nung ginawa pa. Yes. Nakasama Ginagawa na pa ng ng alahayam. Ang salita ay ang alahayam at ang salita ay nagkatawang tao at nakasama natin. So masasabi natin na sa panahon natin ngayon, ang salita, ang the word, ay ito ang ginampanan ngayon ng ating mensahero. Siya ang through salita. him. Through him. Oo. Siya ang salita. Dahil siya ang nagsalita ng mga sinalita Oo, pero ng hindi siya ang anak. salita. Oo. You have to, basta yung Oo. maari yung diwa. Oo, Oo. pero hindi siya Yung ang salita. diwa, kasi 'di ba ang function ng Messiah ay iparating sa atin ang mensahe na nagmula sa kanyang ama. So Mm-mm. messenger din siya. Kaya siya tinawag na Messiah. Oo. Ngayon, ang ating mensahero naman ay messenger din. Ngunit, hindi siya ang Messiah. Dahil ang iisa lang ang Messiah, yan ang anak ng Anang Alahayam, ang Messiah. Nakita ko kanina. 'Di ba? Meron tayong katanungan dito. Sis Maria. Ano ang basis? Paano maging a nation of priests? Ano daw ang basis nito, sis? Paano masasabing a nation of priests? Siguro yung sa lahi. Kasi tulad na nasabi natin kanina, ang mga Levita ay napahalo na sa 10 tribo na napunta dito sa silangan. Kasi yung 2 tribo ni Judah at saka ni Benjamin na iwan sa Jerusalem. Pero yun mga kapatid, yun ay madadaanan natin. So kailangan huwag kayo mag-skip. Madadaanan natin ang mga sa habang pinag-aaralan natin ang Torah, historical account kung paano nangyari. Nakarating dito yung 10 tribo sa silangan.
So, yung mga Levita na pahalo na, naghalo-halo na, kaya, at saka, hindi naman ibig sabihin na lahat na nagpunta dito sa Ophir ay magiging priest. Yun lang mga pumapasok sa covenant. Yung napukaw ang kanilang alaala o sumunod sa tinig ng mensahero na pumasok sa covenant, yun lang ang masasabi nating mga nation of priests. At saka yung ating mga katutubo na hindi nila binitawan yung mga i-pass down sa kanila ng kanilang mga ninuno na hanggang ngayon, usually na yung mga nasa yung kabundukan na hanggang ngayon ay nag-aalay pa rin sa nag-iisang alahayam ng mga handog na sinunog. Yada, kasi kahit hindi man sila matawag na saserdote, sila ay naghahandog dahil ang mga elder ng bawat pamilya ay may karapatan na maghandog. 'Di ba? Kasi ang kautusan ay para sa bawat isa. Walang binanggit na na saserdote doon, kundi At gumawa oo, kayo. ano nga ba yung sa 10 utos, igawa mo ako ng gumawa ka ng halarang bato o lupa para sa akin. Yun ay Hmm. nakasama yun sa 10 utos. So, ibig sabihin para sa lahat ang pag-aalay. Pero ang Oo. dapat dapat lang na mag-alay ay yung pinakamatanda o elder ng tribo o ng isang pamilya. So, ibig sabihin, Oo. kailangan talaga may tatayong saserdote upang siya ang mag-alay. Kasi medyo mas, hindi lahat ay pwedeng mag-alay. Kasi may mga qualification yan. So, kailangan meron talaga tatayong saserdote sa isang kalupunan. Isang, na hindi pwedeng, unang-una, ano ba yung mga qualifications sis? Ah, Although ang topic natin ngayon ay yung tungkol sa kung may sacerdote pa ba at saka yung tungkol sa mensahero. Kasi ang unang-unang nag, nag-revive ng pagka-sacerdote o priesthood ay ang mensahero. Kaya So, eto, kasama tingnan mo, ang natin nakalagay, sa nakalagay dito sa sa 10 topic utos. natin yung nag-interchange, Hmm. diba? Ano ba yung mga qualification ng pagkasasacerdote? Unang-una ay, ayan, pakibasa sis, malabo ang ano. Nakikita nyo ba? Ito, Oh, gumawa ka para sa akin ng halaran sa lupa na yari sa bato. Huwag ka tangkapan sa paggawa. Siguro, maaaring malantad ang iyong kahubaran. So, walang hagdanan, no? hmm. Mag-alay ka sa ibabaw nito pagsasaluhan. Ang iyong mga tupa at kambing, mga baka, kung saan ko pahihintulun sa iyo at pagpapalain kita. So, maliwanag si tubo natin na nag-aalay, hindi sila gumawa ng mataas na altar o halaran. So, tama itong nakasulat sa 10 utos na So, itong nasulat sa kautusan na ating ito, Torah. ang kautusan na ito, At sis, saka hindi, hindi dapat gamitan ng mga dress stone o yung mga inukit na bato o di ba sis, ang kautusan na ito ay sinabi, inutos ng alahayam, hindi lang para sa saserdote. Di ba? para sa lahat yan, yung 10 Para sa lahat. utos. Oo. At saka lahat ng inuutusan, lahat na mag-alay. Oo. Diba? Bawat pamilya, di ba? Kung hindi man Oo. individual, bawat pamilya, ay lalo na ang mga kalalakihan o yung puno ng pamilya o head of the family. Oo.
So kung sa atin naman, kung sino ang pinakamatanda So, sa madidiscuss community. naman natin yan. Oo. Kasi ang pinag-uusapan nga natin kung mayroon pa bang priesthood sa panahon natin. So, para magampanan Meron ng bawat kasi, community ang mga gawain na ito na nakapaloob sa covenant, ay dapat maraming gaganap nito at hindi ito kaya ng mga anointed na saserdote. Kaya ito ay para sa lahat ng mga elders or may mga matatanda sa komunidad o sa pamilya. Kasi kung babalikan natin, sina Abraham mula kay Noah, naghandog sila. At hindi naman diniklara doon na sila ay saserdote, di ba? Parehong opo. paghahandog ang kanilang Pero ginawa. itong ito kasing may tanong na follow-up question. Sa Levita lang ba ipinangako ang pagka-saserdote? Sa Levita lang ba? Hindi kasi yung Tingin ko ang ang sa bloodline, sa Levita sayang, ipinangako, walang ano, choppy kasis. oo, pero yung lahi kasi natin halo-halo na. Putol-putol. At saka hindi ako naniniwala. Ako, I firmly believe na kung may lahi kang Israelita o Levita, ay maririnig mo. Oo. Naniniwala kasi ako. Okay na? Hello? Okay na ba? Hello, naririnig ka namin pero Hello? Okay na po ba? putol-putol. Oo, oo, kasi hindi ko kayo Oo, marinig. naririnig Okay ka na? namin. Okay. Kasi ako naniniwala ako na dahil nung pumunta ang Nawala ka na nga sis. Kayong mga kapatid, sis Pearl, sis Maria, baka mayroon kayong maidudugtong dito sa ating pinag-uusapan. Nalaglag yata si Salty. Sis Pearl, are you there? Yeah, andito naman ako, listening lang ako kasi meron siyang dinidiscuss, 'di ba? Oo. So, about sa priesthood. Oo. So, sa time natin, wala lang ibang tatayo kundi yung mga ah nang hawakan at naging tapat sa covenant. Mhm. Oo. So, pagpasensya mga kapatid na oo, mahina ang aking signal. oo, ganun talaga. So, para maging 'di Saan na ba, ba yung ako? basihan na paano maging nation of priests tayo. Yun ba yun? Yun pa ba yung topic natin kanina? Oo. Ang tanong mo Salty kanina, yung yung ang priesthood ba ay ibinigay lang sa mga Levita? Pakisagot na lang kasi napuputol ako. Pasensya na po, mahina ang aking signal. Oo. Nasa bloodline po kasi, nasa lahi natin. Yung mga Hmm. susunod sa covenant, tingin ko yun yung may mga dominant o natitirang dugo ng tunay na Israelita o ng mga Levita o ng 12 tribu.
Oo, Kasi naalala alam ko mo kasi naman, na sinabi ng mensahero noon na ang unang magigising ay yung mga nagmula sa tribo ni Ephraim. At doon sa tribo ni Ephraim ay nakahalo din ang mga Levita. So, makikita din natin na kaya tayo tinawag na you will become a nation of priests. So, magmumula din sa atin na mga unang nagising ang diwa na magmumula din sa atin itong mga ang priesthood. Although hindi naman natin nakita na sila ay anointed, ngunit ang covenant kay Levi na sila ay ito ay lasting ordinance o lasting covenant kay Levi na you be a priest forever. 'Di ba? Although sinabi din yan kay Shem, sa lahi ni Shem, you will become a priest forever. Like oo. Melchizedek, Saka 'di si ba? siya mismo ang Melchizedek, di ba? Oo, kasi si Shem ang Melchizedek. So, mahalaga din na balikan natin ang ating ang bloodline. Sumula kay Shem, doon nagmula ang mga Hebreo dahil anak niya si Follow-up Ebe. question. Oo. Sa makatuwid, dissolved na ba ang Levita? Hindi. Hindi siya, at tingin ko hindi dissolved. Kumbaga, Oo. lalong lumakas Oo, magpapatuloy kasi o nga papatuloy. nasa kanila na ang covenant of salt ni Levi, 'di ba? So Pero magpapatuloy yung kanyang yung pero pagiging siguro priest. sa ngayon, hindi pa nagigising ang lahat na magiging Levita, 'di ba? Hmm. Kasi iilan pa lang ngayon ang naging Levita sana at na-anoint nga sila pero ewan at bakit nawala sila. Ngayon, may tumatayo as Levita pero hindi ko alam kung, ah, accepted talaga because 'di ba, nahaluan sila ng mga defile, 'di po ba? Meron tayong alam na gano'n sa ngayon. Oo. Gano'n pa man, 'pag nagpapatuloy ito, lalo na yung mga naghahanap talaga ng katotohanan, may masusumpungan sila or nawa nga masumpungan nila ang totoo. At doon magsisimula ulit na, tutubo, maggo-grow, 'baga mag-sprout ulit ang mga Levita. Oo. So, Levita, at saka ang priesthood, kasi sa priesthood down may Levita sila. Kaya ang una dito talaga is, sa palagay ko lang, yung mga elders na mananatili talaga sila na tapat doon sa gampanin nila. At kapag mayroong gano'n sa grupo nila na nag-umpisa, doon din makakabuo ng mga Levita mismo, tama? Hmm. So sa ngayon, kagaya lang Parang ano lang yan, parang kapet gatas. Kape ang ano, ibang tribu, ang asukal, ang Levita. Pag pinaghalo mo yon, nandun pa rin yung nandun pa rin yung asukal. Kahit pa, kahit, kumbaga, nandun pa rin ang kumbaga, nakahalo na yung sa lahi, ang mga tribu-tribu. So, yung kung sino yung gumaganap nun, ibig sabihin, kaloob ng alahayam na yun ay, ano, gampanin niya. Ibig sabihin, may lahi rin siya Levita. Alahayam ng gumagawa ng mga paraan para yung Tapos, ma-revive yung kanyang pinangako at saka Mana, kanyang covenant. oo, Oh, covenant niya. Siya rin ang gumagawa ng kaparaanan. oo. Kaya hindi lang magiging iisa ang lalabas na tribo diyan.
Meron pang follow-up question. Kanino po ang seek ye first the kingdom? Para kanino daw yon? Oo, sis, itong ano, kanino ang seek ye first the kingdom? Di ba sa atin yan? Kung sino itong mga pumasok sa covenant, sa atin ito sinasabi. Dahil Saan pumapasok, sis? hindi naman sis na kapag pagpasok mo sa covenant ano, kasi ang sabi Ah, dito yung ah ang seek you first na to ay galing ito sa corrupted version, 'di ba? Pinalitan na ito ng mensahero na sabi, revive first the kingdom and seek his righteousness, and all these things will be added unto you. So una, revive the kingdom. So pagpasok natin sa covenant, doon na-revive na ang kingdom. At bawat isa sa atin na pumapasok sa covenant ay kailangan hanapin muna natin ang katuwiran, ang righteousness. 'Di ba? Yan ang sinasabi ng mensahero na kung walang righteousness, walang kingdom. Dahil ang isa sa mga katangian ng kingdom ay righteousness. 'Di ba? what is righteousness, sis? Ano nga ba ang righteousness? Di ba yung katapatan sa pagsunod natin sa covenant? Katuwiran. Yung Paano katuwiran, pagpasok sa covenant? di ba, yung pagpasok na natin sa covenant, paano ba tayo nakapasok sa covenant? Una, tinanggap muna natin ang katotohanan. Tinanggap natin ang banal na pangalan ng ating alahayam. At pinatunayan natin ito sa ilalim natin sa bautismo sa tubig. Nasa pagkakataon na yon ay naitatak na sa atin ang pangalan ng ating alahayam. So tayo na ngayon ito na sinasabihan na seek the righteousness. Revive the kingdom and seek righteousness. Ang sabi ng Sultan, build first the kingdom. Yung Revealed the revealed. kingdom. Oo. Okay. Revive or rebuild the First kingdom. the kingdom. Oh, and seek his righteousness. Follow-up question. Kanino daw tribe ang rebuild the kingdom? Kanino daw tribe iniutos? Ang revealed, Tingin ko hindi tribe din. Isa lahat ng pumasok sa covenant. kaninong tribe? Lahat ng papasok. Reveal the Parang kingdom. parang kasi hindi ko na ma-distinguish ang tribe Hindi ngayon, di naman ba? natin kasi Sa halo-halo na ang lahi. Kasi Hindi na natin kasi lahat ng masasabi papasok kung, sa covenant. ngayon, hindi na natin identified kung sino yung 10 tribes or 12 tribes na mga purong descendants ng 12 tribes. Dahil nagkaroon na tayo ng mixed blood, naghalo-halo na ang ating mga lahi, nang dahil sa pagkakaligaw natin ng mahabang panahon, na ang katotohanan ito ay itinago sa atin. So nagkaroon na hindi na natin alam na ito pala ay ipinagbawal noong sa ating mga ninuno na bawal tayo makihalo o magkaroon ng mixed blood, mixed marriages sa mga foreigners. Pero wala tayong alam tungkol doon. Ngayon na nagising na tayo sa katotohanan, na ibalik na tayo doon sa diwa ng ating mga ninuno, doon pa lang natin nalaman na dapat pala ay mapanatili ang ating bloodline sa mga tribo. Pero paano pa natin ito mabubuo? Paano pa natin mabubuo ang kingdom na ang ibig sabihin din nito ay yung pagsasamahin ulit ang lahat ng mga descendants ng tribo
'di ba? Mabubuo lang ito sa pamamagitan ng pagpasok natin sa covenant through water baptism. Di po ba mga kapatid? Yes po. May follow-up dito. Di ba po ba sa panganay binibigay ah ang panganay na ano yung blinesan, yan madi-discuss natin yan. Pero ano, bigyan natin ng konting background yung kung sino ang panganay na tribu. Di ba sa panganay na tribu binibigay ang ano? Pero lahat, Panganay na bawat tribo. isa sa atin ay mag-rebuild ng kingdom, hindi lang sa panganay. Ang panganay ang Yes. mamumuno, pero lahat tayo mag-rebuild. Yes. Dahil ang panganay, doon ibinigay ang leadership, 'di ba? Yung kingship, doon yun ibinigay. Kaya ang panganay, 'di ba yung magmula doon sa panganay ni Jacob, 'di ba ang panganay niya si Reuben. So supposedly kay Reuben niya kay Reuben ipapasa niya ang kanyang setro. Pero dahil nagkasala sa kanya si Reuben, ipinasa niya ito kay Joseph. Kay Judah. Judah, kay Judah. Oo, kasi wala pa si Joseph that time. Pinasa niya kay Judah. Ngayon, nung dumating si Joseph, ipinasa niya ito kay Joseph, yung kanyang setro. Hindi, sa anak ni Joseph. Hindi niya Ah, pinasa kay Joseph. hindi. Inampun niya yung mga Hindi anak niya ko. Kasi sin, si hindi Joseph sis. ay namumuno ng Egypt eh. Oo. Pero ang kinilala niya, mapapansin mo doon sa kanyang basbas sa mga anak niya bago siya namatay, na kinilala niya si Joseph na bilang panganay. At yung mga anak naman ni Joseph, nung binabasbasan niya, ibinigay niya naman doon sa bunso yung yung karapatan ng panganay kay Ephraim. Yung sanga. Yung Oo. sanga niya. Oo, Oo. sanga. Tama. Yung sanga. Kaya kaya nag-cross hand siya doon. So ngayon napunta ang pagiging panganay kay Ephraim. At dito naman sa Ephraim ay dito naman kumbaga dito naman sisibol o lilitaw ang kingship. Kaya ito ang sinabi sa atin ng mensahero na dito sa silangan ay unang magigising ang mga ah, lahi o tribo ni Ephraim. 'Di ba? Iyon ang Kaya, kinonfirm niya sa atin na yung mga lahi ni Ephraim dito sisibol ang kingship. sinabi nga niya, Philadelphia Assembly. Oo, ang Sinabi Philadelphia ng Assembly. mesahero Oo. ang Philadelphia Assembly. Dahil si Ephraim na ang naging panganay. Tama? Oo, si Ephraim na, pero yung scepter na kay Judah pa, ngayon, Yeah. isa-transfer ni Judah ang scepter kay Ephraim Kay Ephraim, oo. Mm. sa kanyang Kaya, pamangkin. oo. Oo. Kaya 'di ba, sinabi na sa kanya mag-sprout ang kingship. So, tanong pa dito, ibig pong sabihin ang rebuild at priesthood ay kay Ephraim. So, 'di ba nagsimula ang pagre-revealed ng kingdom sa mensahero. At ang mensahero ay kinilala niya yung sarili niya na tayo ay mula sa tribo ni Ephraim. At sa kanya ipapasa ang setro. Kaya nga tinawag at kinilala natin siya na King OHC. Hindi nga lang natuloy yung kanyang coronation bilang hari, pero napansin natin doon sa last na pinakinggan nating boses niya kanina na kinakausap na ni King Yahweh ang lahat ng mga bansa.
ang mga hari ng mga bansa. Kung siya ang gaganap nito na binigyan ng ng authority ni King Yahweh Kung nasa para physical gampanan, flesh. oo, para gampanan ito, ay mas siguro mas mahihirapan siya kung gagawin niya ito sa physical, 'di ba? Kaya sa diwa na lang siya naka sa diwa siguro ito nagaganap o ginagawa ng mensahero. Na sa panahon natin, wala man siya sa pisikal, ngunit ang kanyang diwa ay naiwan pa rin na tumutupad sa kanyang misyon dito sa ating mundo. Ah, ibig sabihin ba dissolved na ang mga Levita? Hindi sis. Kasi ang mga Levita ay existing pa rin hanggang sa panahon natin. At naniniwala ang mensahero na ang mga lahi ni Ephraim, yung mga descendants ni Ephraim, ang unang mga nagising sa panawagan ng mensahero. Kasi kung matatandaan natin, nung bago ipinanganak ang Mesaya, si John ay ang boses na nananawagan. At ngayon naman, bago naman dumating o bumalik ang Mesaya sa mundo na to, ito namang boses ng mensahero ang maririnig natin na ang sinisigaw niya, "Come out of her, my people, so that you will not partake the punishment of this nung harlot woman." So yun ang kanyang Saka, sinisigaw. So at saka isa pa, tayo itong mga oo, una na nakinig doon sa kanyang boses, sa kanyang panawagan. hindi, at saka yung kung dissolve ang Levita, siguro sa lahat ng tribu ng Levita ang pinakamatatag kasi nakahalo siya. Kahit mawala isang tribu, nakahalo siya sa Yes, 12 tribu. oo. At So, saka lahat ay lahat, nandyan, oo sis, lahat ng pinakamanakakalat ang kanyang lahi. yes, lahat 'di ba, mababasa natin 'yan, madadaanan natin yan sa pagpapatuloy natin ng pagtalakay sa Torah. Madadaanan natin Lahat ng 'yan tribu may Levita. na lahat ng tribo ay mayroong Levita. At itong mga lahi ng Levita na ito ay naghalo din sa lahi ng 12 tribes. Kaya hindi mauubos o hindi madidissolve ang Levita dahil ipinangako yan ng alahayam sa kanila. May covenant. Mababasa natin ang covenant na yan doon sa unang tinalakay natin. 'Di ba yung unang topic natin, yung pagwawasto. Pagwawasto, Oo, sa pagwawasto ni Operio. 'Di ba kasama doon ang mga ang mga ang covenant. covenant of Oo. salt. So, hanapin nga natin, balikan natin ang mga ang tipan. O ito, ang tipan kay Levi. Ayan, share ko. Ako share screen na. Okay. So, ito yung tipan. Katika. Nakashare na ba? Nakashare na ba mga kapatid? Yes, yes, yes. Naka-share na. Okay. Okay. So, ito yung tipan kay Levi. Anuman ang naisantabi mula sa mga banal na handog na dinadala ng mga Israelita kay Yahweh ay aking ibibigay sa iyo, sa iyong mga anak na lalaki at babae bilang iyong bahagi magpakailanman. Ito ay ang walang hanggang tipan ng asin kay Yahweh sa iyo at sa iyong salinlahi.
'di ba? Mm-mm. Walang hanggang tipan ng asin. Yan ang covenant niya kay Levi. Talaga. Mm. At So sabi dito, may ano man ang naisantabi mula sa mga banal na handog. Kaya 'di ba na hanggang ngayon yung mga handog natin ay napupunta sa mga Levita, sa mga naglilingkod oh, sa mga yuno. ano, oo. Ngayon, isa pang tanong, ano ba yon? Kung hindi dissolve ang Levita, wala na sa kanila ang priesthood. Kung si Ephraim ang revealed at priesthood, ang kay Ephraim kasi yung kingship. Pero alalahanin, 10 tribo ang napunta dito sa Ophir. 'Di ba? 10 tribo ang napunta dito sa silangan. So yung yung rebuild nasa lahat, nasa 12 yon. Pero kasi ang sinasabing kay Ophir, ang mensahero na ano, ipapadala ng alahayam ay manggagaling siguro sa tribo ni Ephraim. Kasi yung 10 tribo na dumating dito o yung 10 datu, hindi naman yan sama-sama. Pero alalahanin niyo, ang mensahero ay Bisakol, Bisaya Hmm. at Bicol. So that Hmm. means siguro yan dyan ng mga Ephraimites. Hindi ko pero ano ko lang yun kasi yun ang nasusulat kasi kung naayon ko lang sa nasusulat. As hindi natin matiyak ngayon kung sino yung pero alalahanin natin ang Samar ay tinawag na Samar dahil ang mga unang tumira doon ay mga Samarian, galing sa Samaria. Hmm. So, hindi natin that is based sa history. So, ano natin yan, yun sa aking palagay, ang tribo ng Ephraim ay namalagi sa bandang Bisaya. Dahil ang mga Ephraimites ay matitigas ang dila. Isang proof yun Oo. na pagiging Ephraimites. Magbabasa natin yun sa nakasulat sa Torah. Oo. Yun lang po ang Fundamentally, kasi hindi tayo masyado magdedwell doon kasi madadaanan natin yun para sa mas extensive, mas malalim na talakayan. Hmm. Parang sa history. Ano pang natatandaan nyo? Baka may share kayo, mga tatandaan nyo tungkol sa mensahero ng silangan na si Ofirio. Pwede niyong ibahagi para malaman din ng mga susunod na maaring makapakinig o makapanood ng ating talakayan. Oo, Sis kasi Pearl, may oo, anong ang natatandaan mo? topic kasi Bakit, natin dito, ano, pagpapakilala pa rin sa oo, mensahero. bakit siya tinaguri ang ibong mandaragit? Oo sis, kasi yun ang ang nasa propesiya ni Isaiah. Ang ginagawa ng ibong mandarigit, dinadagit niya mula Hmm. sa Babylonia yung kanyang mga pinili. Parang parang ganun ang pagkaano kasi 'di ba yung ang ibong mandarigit siya ang ah, eagle's eye na nakikita niya sa malayo kung sino yung mga niya, yung kanyang ah, ah, yun ang pagkaintindi ko personally sis. Kukunin Okay. kanya mula sa kagubatan, parang ganon. Mm. Kasi parang sa Sige, akin din. basahin natin. Ito yung Okay. sabi sa Isaiah 46:11, mula sa silangan ay tinawag ko ang isang ibong mandaragit. Mula sa malayong lupain, isang taong tutupad ng aking layunin. Anuman ang aking binalak ay siyang magaganap.
ano man ang aking sinabi, iyon ang aking gagawin. So ito ang sinabi ng alahayam na ang ibong mandaragit ay magmumula sa silangan at siya ang tutupad sa aking mga layunin. So kaya ibong mandaragit ang tawag dito sa mensahero kasi kung mapapansin natin ang ibong mandaragit ay ang agila, 'di ba? Agila. So eagle. Kaya nga eagle ang symbol na ginamit niya kasi dahil dito sa ibong mandaragit. Kumbaga napakalayo ng tingin o nakikita ng ibong mandaragit. Nakikita niya kung sino ito na kanyang mga tatawagin. Kasi di ba nga ang mission niya ay tipunin ang mga lahi ni Israel. So siya itong nakakakita ng mga lahi ni Israel. Kaya inikutan niya ito. Nakarating siya kung saang-saang bansa, di ba? Yung mga Hebreo o mga Israelita na nagkalat sa buong mundo, nakita ito ng ibong mandaragit. Kaya sila ay nagising din. Narinig ng mga kapatid natin sa buong mundo, narinig din yung kanyang tinig na nananawagan. Kaya sila itong mga nagising, mga naunang nagising sa katotohanan. Dahil nakita sila ng agila na ibong mandaragit. Okay. Kasi nga, bakit ko naitanong yan? Dahil sa aral natin dati, sa dati nating pinanggalingan, meron din doon sinasabi na aagawin ka pagdating ng time. Kaso lang, hindi ba para yon sa rapture? Iba naman yung iba naman kasi Diba? ang pagka-interpret nila ng Ayun. ibong mandaragit. Yun ay kung ikaw So, daw ay tumawag at kinilala ang pangalan ni JC, pag dumating ang rapture, ikaw ay dadagitin. ayun. Yun ang natutunan natin doon sa ating mga Babylonian religion. Pero ang sinasabi dito sa sinasabi ni Propeta Isaiah na ang ibong mandaragit ay magmumula sa silangan at ito ang tutupad sa kanyang layunin. Ano ba ang layunin ng alahayam? 'Di ba? Sabi tipunin ang mga lahi ni Israel upang tuparin ang kanyang layunin na ang layunin niya ay ibalik ang ating pagsamba sa nagaya ng ating mga ninuno. Ibalik ang covenant. Ibalik ang pagsunod sa mga kautusan. So, ito ang sabi niya, anuman ang aking binalak ay siyang magaganap. Kaya ginanap ito ng ating alahayam na sa panahon natin, sino ba sa mga relihiyon o sekta ang tumupad dito sa covenant na ito? Sino ba sa mga sekta at relihiyon ang nagbalik sa covenant at nagpakilala ng totoong pangalan ng ating alahayam? 'Di ba? Ang ating mensahero lang. Dahil siya ang tinawag upang gampanan ito. Ginampanan niya ito dahil hindi ito nagampanan ng Misaya nung time na bumaba siya. Inutusan siya para i-gather ang kanyang mana, di ba? Dahil Yada. pinatay siya. Oo. Pinatay sila ng mga ayaw tanggapin siya. Kinalaban siya. Dahil sa takot nila na may maghahari bukod sa kanila. So dahil hindi ito naganap, nung time na yun, ito ngayon, ibong mandaragit pinadala na para siya na ang gaganap. Salamat naman at maraming nadagit. Nawawala ng malaglag. Yun nga sis, yun ang ating hingiin sa ating alahayam na nawa itong mga natipon at nakinig
sa boses ng mensahero ay magkaisang muli na wala Kaya, nang lilihis pa. Sapagkat sinabi niya nga sa John ah, 10:27 o 28, nasabi nga doon, ang boses ng pastol ay kilala ng mga tupa at sila ay sumusunod sa kanya. kaya, Nasabi niya, ang sino man na sumusunod sa kanya ay hindi mawawala. No one can snatch them Palang, out of my so hands. yun. O, Oh, yung, may katanungan, kasi nag-ano ko nahulog ako mga kapatid. Tanong, ano daw ang katibayan na, ano ba yung tanong na wala sa 10 aking, tribe na oo. pumunta sa Ah, ang pumunta sa hindi, Ophir. hindi, hindi ko maano yung, kasi ang, di ba ang naiwan sa Jerusalem, ay ang dalawang Oo, tribu lang. Yung kay, ah, kay kay Judah Judah at saka kay at saka Benjamin. kay Benjamin. Kasi nahati ang Oo. 12 tribo, dalawang tribo ng Israel nung mamatay si Haring Solomon. Yung Mm. mga anak niya nagkawatak-watak, so ang naiwan sa Jerusalem ay ang tribo ni Judah at saka ang tribo ni Benjamin. Ang 10 tribo ay napunta sa Samaria. Yun ang naging kanilang capital. Nagrebelde Oo. sila kasi masyadong mataas ang tax sa tax na ini-impose ng mga anak ni Solomon. At Mm. nagrebelde sila ngayon, inano sila, nilusob sila ng Assyria. Yung Samaria nilusob. So, yung 10 tribo ay nawala. Pumunta dito sa, pero iba ang nakasulot sa Torah. Ang sabi ay dinala sa Assyria. Pero actually, ilang bahagi lang, pero karamihan ay napunta dito sa Ophir. Pwede niyo pong i-google yung the Ten Datus, Bornean Datus. Yun po yung ang Bornean Datus, yun po yung mga pinuno ng 10 tribo. Ng 10 tribo. Hindi ko mag-google kasi napuputol ako, pero na pinamumunuan ni Datu Puti, di Oo. ba? Oo. Yun ang ten Bornean. Kaya tinawag silang Bornean kasi sa Borneo sila dumaan. Yung iba, Mm. yung isa pang tribo na tribo ng Manase ay naiwan sa gitnang China at ano ba to? Nepal. Mm. India rather, India and Oo. China. Sa China, pagitan India at saka sa China. Parang na-preserve nila ang kanilang mga kultura oo. na kamukhang kamukha ng mga tribo natin sa Mountain Province, mga Mm. Igorot, pati kasuotan, mga sayaw, mga Oo, itsura ko. tsaka yung tribo ni Manase nasa ano Yun to? nga, nasa China and yung si Manase na Si Manase ay nandito sa ano, ay, Mongolia. Mongolia Sa at saka Mongolia. ano? Ah, ano? Mm, ano nga ba to yung pinaka ano na bansa? India, Malaki. Hindi, Himalayan, sa Nepal. hindi. Kasi meron ding Cambodia, tribo Cambodia sa sis. Cambodia. Oo. Okay. Pero itong meron dito sa Mongolia na parehong-pareho ng kaugalian ng tribo ni Benjamin. Yung Oo. ultimo yung kanilang girlfriend ay kanilang kinikidnap. Parang Mm. nagninidap sila ng kanilang bride. Yung kanilang papangasawa, parang kasama yun sa kultura na yung pagkidnap ng kanilang mapapangasawa. Hmm. Inalaw ng mga
Ah, so pag ikaw ay may boyfriend, asahan mo na maaari ka makidnap ng boyfriend. Hmm. Kasama yun sa ritual. Kumbaga meron silang right. Oo. Pero yung ano, yung iba na napunta dito sa Ophir, sila itong mga nanirahan sa Kapatagan. At yung ah, mga Joktanites ay napunta naman sa mga kamag-anak Kabundukan. nila. Lumang kamag-anak. Oo. Kaya tayo, nung na-colonize ang Ophir, nalahian na tayo, nagkaroon na ng mixed marriages doon sa mga kanluranin, mga Western na nanakop sa atin. Pero malakas pa rin ang dugo natin. Sis, kasi Oo. una-una na-mix tayo sa purong dugo ng Joktanite. Yes, oo. Na mga Hebrew din yan. Oo. Tapos purong dugo. So malahian man tayo ng mga Banyaga, mas ang Dominant Banyaga pa rin. kasi Oo, halo-halo na rin dominant sila. pa rin yung dugo Dominant pa rin. ng Oh. Hebreo. At makikita yan sa ating melanin, Yes, ating mga oo. balat. So, isa pang tanong ng ating kapatid, yung mga priest na anointed ng mensahero ay mga Levita ba? Hindi natin masasabi siguro na lahat yun ay Levita. Na yung mga na-anoint na Meron pa nga priest. Japhetite na lahi dun eh, di ba? May Oo. mga Japhetite. Kasi kung lahat sila ay mga Levita, siguro nanatili sila doon sa mga tinuro ng mensahero. Pero napansin natin na karamihan sa kanila ay lumabas sa sa katotohanang itinuro ng mensahero. Na kung sabi nga mayroon sa kanilang nagdunong-dunungan, kaya sila ay naligaw na ngayon. So hindi natin masasabi na sila ay mula doon sa mga Libita. Kasi ang mga Libita ay talagang nakatatak na sa kanilang bloodline na sila ay para sa paglilingkod, sa tapat na paglilingkod sa alahayam. Anointed sila ng alahayam. Kasi kaya nga nasabi ng mensahero na kinakitaan niya na yung mga inanoint niya na priesthood, kinakitaan niya na ng paglabag saka sa covenant. So, sinabi niya na wawasakin ko kayo, priesthood, dahil sumusobra na kayo na kumbaga mas marunong pa kayo sa inyong guro. So, nilagpasan nila yung guro. Kaya nasabi ng mensahero na wawasakin ko kayo. So hindi natin masasabi na sila talaga ay nagmula sa mga Levita. So yun lang mga kapatid, baka mayroon pa kayong maidadagdag. Yada, So, maganda yung marami, talakayan oo, natin. At saka, medyo, welcome po yung mga tanong nyo. oo, Dahil salamat sa kami inyo din sa mga research. tanong nyo mga kapatid. Kasi mas napapalawak natin ang pagtatalakay natin dito at pagpapakilala sa ating mensahero. So, ito yung part 2 ng pagpapakilala natin sa ating mensahero. At marami pa tayong madadaanan na mga propesiya patungkol sa mensahero na kumbaga na pansin din niya ng mensahero habang tayo ay nag-aaral o nagtatalakay ng Torah. Nung binabalangkas na natin ang Torah, saka pa lang natin na nakita na ay ito nga pala ang patungkol sa mensahero. Ito pala ang dapat gagawin ng mensahero. Na nalaman ng mensahero, oo nga no, ito pala yung ginagawa ko. Matagal na palang nakasulat. Pero bakit ngayon ko lang nalaman na ako pala ito? Kasi ginagawa ko na, hindi ko alam na mayroon palang nakasulat. 'Di ba?
madadaanan natin yan sa pagpapatuloy natin ng pag-aaral sa Torah. May pahabol na katanungan dito, may Okay, komento. pahabol. Oo. Oo. Hindi kaya walang tribe ng Levi sa Ophir sapagkat kay Ephraim ang rebuild the kingdom. Understood na yon nakasama ang priesthood. Makikita yan sa ekonomiya na ng Ophir bago dumating ang Kastila. Makikita sa history ang maunlad na kalakalan ng Chinese at Ophirians bago sinakop ng Kastila. Yes. Pero kasi ang kasama sa ang mga Levita kasi wala silang sariling wala silang Walang sariling mana, walang sariling lupain. kaya bawat tribu meron silang inalat na Levita. Meron Oo. silang nag-alat sila ng lupa para sa mga Levita na mamumuno sa kanila sa mga pag-aalay nila. So, Oo. ang Levita, bawat tribu may Levita. Hindi mawawalan ng Levita sa bawat tribu kasi yung kanilang ang Levita hiwa-hiwalay. Merong hiwa-hiwalay ang Levita, may naka-assign sa bawat tribu Bawat tribo ay mayroon silang inaalat na lupain para para sa doon manirahan ang mga Levita. Kasi walang sariling lupain ang mga Levita, wala silang mana na lupain. Kundi kumbaga sila ay sinusuportahan lang nitong mga ng bawat tribo. So, nagkaroon din ng mga mixed marriages between Levites and the 10 tribes. Kaya halo-halo na ang ating mga bloodline. Wala na siguro, hindi ko lang alam kung mayroon pa ngayon na mga puro ang bloodline. Dahil napakatagal na panahon na tayo ay, kumbaga, pinabayaan na natin yung ating genealogy. Hindi na natin alam. At doon lang natin nalaman ang kahalagahan nito nung sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paruroonan. So ngayon pa lang natin binabalikan ang ating nakaraan. So ngayon pa lang naganap itong sinabi ni Jose Rizal. Nalingunin mo ang iyong pinanggalingan. Kaya ngayon pa lang tayo naging aware na mahalaga pala ang genealogy. Samantalang dati nagbabasa ako ng Bible. Ini-skip ko yan eh. Mga genealogy na to. Sabi ko, ano pa naman ang kahalaga ng mga genealogy na to? Puro na lang anak ni ganito, anak ni ganito, umabot sa 14th generation. So, pagdating dyan sa mga genealogy, hindi ko na pinapansin. Pero ngayon, na nagising na tayo sa katotohanan, napakahalaga pala na kailangan nating balikan ang ating mga ninuno kung saan ba tayo nagmula. So ngayon, nalaman natin na tayo pala ay mga lahing Hebreo. Matagal kasing panahon na pinaniwala tayo na tayo ay mga hintil. Kaya tayo naniwala kay Pablo kasi tayo ay mga hintil. So, mali pala yun. Na hindi pala tayo mga hintil. Hindi tayo Gentiles, kundi tayo ay mga lahing Hebreo. Dahil dito sa lahing Hebreo, ito ang binigyan ng pagpapala ng ni Noah. So yung pagpapala ni Noah sa kanyang anak na si Shem, na pinanggalingan ng mga Hebreo, ay nananatili hanggang sa panahon natin ngayon. Dahil kung hindi tayo nagmula dito sa lahi ni Shem, siguro kahit na narinig na natin yung boses ng mensahero, narinig na natin yung panawagan niya, baka hindi pa tayo nagigising at hindi natin tinatanggap yung katotohanan na yan. 'Di ba mga kapatid? Anong masasabi niyo? ito katuparan. Ngayon, hindsight, sa mga hindsight lahat, mga sinasabi even ng ating pambansang bayani. Oo. Kaya pala, na ngayon natin nare-realize, kaya pala,
Pambansang Bayani ang nasa logo ng YouTube channel ng ating Oo. mensahero na si OHC o Ofirio. Hmm. Kasi At sa saka mga yun noon, magmahal oo, yung alam hindi nyo, magmahal oo, sa sariling wika ay masahol pa sa malansang malansang isda. isda, oo. Kasi ang Hebreong salita kasi is purong salita. Yun ang sinasabing Ang ang Tagalog sariling wika pala ay doon pala nagmula ang salita ng mga Hebreo na sa nakadefault Tagalog. sa Oo. 'di ba? Ano ba yun? Sa ano? Yung baka, daga, Alibata ba oo, yung sinasabi alibata, nila? Yun baka, ang parang daga, hala, yun ang ha, galing ang oo. Hebreo. Alibata. At saka noon, kumbaga, nagkaroon pa tayo ng subject sa college, inaaral natin itong ah, kasaysayan ni Jose Rizal, inaral pa natin yung kanyang mga aklat na sinulat, pero hindi natin naintindihan. Para saan ba yun, di ba? Ang alam lang natin, laban sa mga Kastila, pero hindi natin alam yung pinaka deeper meaning nung ipinaglalaban ni Jose Rizal. Nasa Genesis pa pala, no? Oo, mula pa pala sa Genesis ang pinaglalaban niya. So, matagal tayong nagbabasa ng Bible, ngunit hindi natin nauunawaan kung ano ba yung totoong kahulugan ng binabasa natin. So, doon tayo nagkanya-kanya na tayong mga interpretasyon sa kung anong binabasa natin. Akala natin yun ang katotohanan. Pero, yun nga ang sabi ng mensahero. Sabi niya sa message niya kanina, na ang pagkilala sa alahayam ang pasimula ng karunungan. 'Di ba? Narinig niyo yung Yada. kanina. Oo, yung sinabi niya kanina Yada. na ang pasimula ng karunungan ay ang pagkilala o pag-acknowledge natin sa pangalan ng alahayam. Kaya nung nakilala natin ang pangalan ng alahayam, 'di ba? Ang masasabi lang natin, oo nga no. Tagal ko nang binabasa yan pero ngayon ko lang naintindihan. Ang dali lang palang intindihin ng Bible. Bakit ngayon ko lang ito naintindihan? 'Di ba? Yun ang mga, Pinahirap talaga nila. oo, Pinahirap. Nakakinurap. yun ang nakita, ang naranasan natin, 'di ba? Nung simula nang tinanggap natin ang banal na pangalan, kinilala natin ang tunay na alahayam. Doon pa lang tayo nagising na, ay, ito nga pala. Bakit ang tagal kong naunawaan to ngayon lang? Tagal-tagal ko na, minemorize ko pa to eh. Ilang beses ko nang binabasa. Pero bakit ngayon ko lang naintindihan? Yung pala ang Pero, sikreto. Kahit yung pero, ama namin, Our Father, di ba? Oo. Yung Your prayer na lang kingdom na Our come. Father, di ba? Kung Your wala ang kingdom come. mensahero, hindi natin naintindihan yun. Yung your Ah, kingdom come. Your will be Oo. done, di ba? Oo. Yung Nasabi nga, parang hallowed be thy religion. name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi sinabing thy religion come. Oo. Thy kingdom talaga, no? Kaya nga, Yung hallowed be thy name. Who is the name? What is the name? 'Di ba? Who is that name na kailangan nating sambahin? At sinabi pa doon sa, Hebrews ba yon? Or sa Acts, na walang sino mang pangalan sa silong ng langit ang maaring magligtas sa atin. So, ganun pala nakahalaga ang pangalan, di ba? Na kung hindi natin na tunay kilala na totoong pangalan. pangalan, ay hindi pala natin alam kung paano tayo makakapasok sa Yun ang heavenly pangalan ng kingdom. yung kontrata. Doon ka nakikipagkontrata sa pangalan na yon. Yes, So, yung doon sa ibang pangalan pangalan na ang yun. iyong Ang ginamit, doon ka nakipagkontrata sa ibang, yes, ibang doon kontrata tayo ginamit mo. nakipag-covenant kasi sa pangalan na yun. Siguro, medyo, ano na, yung ating Oo. talakayan.
Oo, medyo napahaba ang ating talakayan. Time check, 10 Pagpa- p.m. na. Oo. So, Pagpalang gabi mga oo, kapatid. maraming salamat sa inyong pag-participate sa ating talakayan. Nawa sa mga susunod nating talakayan ay So, ang kasunod nito ay yung Genesis ah, 1 to 5, ano, chapter di ba? 6. No, no, no. Sa mga manunood, mga Oo, ano okay. natin, panoorin niyo po ang Genesis. And then, ang pagbabasa natin ay historical. So, chronologically arranged ang ating mga pagtatalakayan para kayong true history. Yes, Na, oo. Bumabalik tayo sa history. opo. Pero may So, isang comment dito, pero mga okay. kapatid, malaking factor ang paghahanap ng katotohanan. Yung hindi naghahanap, nahihirapan silang maintindihan. Yes, Yada. tama, correct Oo. daw. Yung mga Kasi, hindi truth seeker, bakit sa oo. kanila ibibigay kung hindi naman sila humihingi? Kaya nga sabi, knock and it will be open to you. Oo. Seek and you will find. Oh, Ano, ask and Teresa? it will be given to you. Yes. At Yada. ang sabi nga doon sa aklat ni Jeremiah na kung sino man ang naghahanap sa akin ng buong puso ay matatagpuan ako. Yan ang sabi ng alahayam. So, matatagpuan lang siya kung tayo ay truth seeker, kung tayo ay patuloy na naghahanap ng katotohanan. So, maraming salamat sa inyo mga kapatid sa ating masaganang talakayan. Nawa ay naging malinaw sa atin ang lahat na dito sa talakayang ito ay pinakilala natin kung sino ang mensahero. So, maraming salamat sa inyong mga kapatid. Tayo ay magtatapos na po.